Sa video ito mga paps ay pag-uusapan natin kung ano ba yung stacking density ng 3 meter diameter concrete pond. Pangalawa ay kung maaari ba hindi na tayo magsosorting o magsasizing from day 1 till harvest. At saka pangatlo, pwede ba na pagsamahin natin yung tilapia tsaka hito sa isang concrete pond. So stay tuned ka lang paps, madali lang to, pag-usapan lang natin ng konti. Tingnan mo kung valid yung mga ibibigay ko para kapag ikaw naman ay nagsimula na mag-alaga ng hito o kaya tilapia sa concrete pond, at least kahit papano meron ka ng konting idea sa usapang density. Etong 3 meter diameter na ating concrete pond, ito dalawa. Ang in-order ko na fingerlings ay 500. Mortality na 5%, so 25 pieces ang binigay. Ngayon, yung 565 sa dalawa. So 230 dito, 230 rin dito sa kabila. Halos lahat o karamihan sa mga nag-aalaga ng hito ay gumagawa ng sorting. Ano ba yung sorting? Yung pinaghihiwalay yung maliliit saka yung malalaki. O yung tinatawag nila yan na sizing. Bakit ganon? Hindi ba po pwede na mag-alaga ka ng hito sa ganito, concrete pad, na wala kang gagawing sorting? Ito mga paps, i-consider natin yung logic sa pag-aalaga ng isda sa fish pond. Meron kasi diyang principle na the more, the merrier. So, saan ito nag-a-apply? Is it doon sa fingerling producer? O dito sa farmer grow out na ganito, yung nag-aalaga ng palakihin? Tanong ko lang naman yon. Pero ang totoo niyan, ang nagbe-benefit doon sa the more, the merrier principle ay yung fingerling producer. Kasi nga, syempre, mas marami silang mabenta, mas malaki kita. Pero dito, sa grow out, ay hindi yun nag-a-apply. Kasi meron tayong space requirement para sa ating mga grow out. Kung sinabing 5 pieces sa isang metro kwadrado, susundin mo talaga yung 5 pieces. Kasi pagka hindi mo sinunod yan, more or less, magkakaroon ka ng problema. Kagaya dito sa concrete pond, mga paps, itong ginagawa ko dito ay traditional hito farming, traditional tilapia farming. Meron din tayong sinusunod na space requirement o yung volume, kaya yung tinatawag nilang density. Iyan naman ay kinocompute ko per square meter. Bakit ganun yung density natin? Bakit napaka-konti naman yung aalagaan natin dito sa ating concrete pond? Kasi yung sinasabi ko na nga, karaniwan o karamihan o halos lahat ng napapanood natin na nag-aalaga ng hito ay meron silang tinatawag na sorting. Ako rin nung una nagsosorting din ako. Kapag tayo ay nagsosort o nagsasizing, ibig sabihin, hindi pare-parehas ang paglaki ng ating mga isda. So ano ang solusyon natin doon? Kahit papano, gagawin natin silang pare-parehas. Kung hindi man ay hindi magkakalayo yung mga sizes. O maliban na lang kung talagang yung mga fingerlings natin may diferensya na. Kaya naisip ko, siguro hindi ko kailangan mag-sizing. Kasi ito, pag may nagtatanong sa akin, ina-advise ko na rin. Dami kong paligoy-ligoy, di ba? Ang gagawin natin ngayon, diretsuhin ko na nga. Kaya ang gagawin kong program sa ating concrete pond ngayon ay zero sorting, zero sizing. From the start, na hinulog ko yung fingerlings, hanggang i-harvest natin, kung 4 months man yan, ay hindi ako magsasizing. At least, less trabaho sa akin. Pero, ang mangyayari naman, magbabawas tayo ng density. Ilan na lang yung density na ilalagay natin sa ating 3 diameter. Iyan ay 25 per square meter. Kasi itong 3 diameter, kung unatin natin yan, magiging 9 square meters yan. So, computin natin sa 25, 230 per square meter lang ang ilalagay ko dyan. Lilinawin ko lang, hindi na ako magsosorting dito. Ito gagawin ko kasi baka sabihin nyo naman dadayain ko. Magsosorting din ako na hindi nyo nakikita. Hindi. Pag dinaya ko yan, hindi, yung sarili ko na rin ang dinadaya ko. Kasi gusto kong magbigay ng mga makatotohanang informasyon. Kaya paps, lilinawin ko, ang program natin, zero sizing, zero sorting. From the day 1 till harvest, ay hindi tayo magsasort, hindi tayo magsasizing. Ito talaga yung gusto nating ma-develop na tanggalin yung sorting o kaya sizing. Although ito talaga yung matagal na practice na ng mga nag-aalaga
Kahit doon nga sa mud pond, may mga nagsasizing din yan. May mga nagsosorting din yan. So, simulan natin dito sa concrete pond na zero sizing tayo. Then kung uubra dito, doon sa aking mud pond, baka pwede rin natin gawin. Pag naghulog ako hanggang harvest na yun. Pero more or less doon sa mud pond talaga, wala naman tayong problema. Dito lang sa concrete pond talaga, nagkakaroon ng sizing. Kasi yung aking point of view lang, kaya nagkakaroon ng sorting kasi nga nire-recommend yung mga mentors natin na mas marami tayong alagaan. Nire-recommend nila na gumamit tayo ng mga technologies, mas marami tayong alagaan din, magsasizing tayo. Nakita ko, hindi man siya kailangan na dapat na mag-sorting. Kung makuha lang natin yung tama na density. Ang totoo lang, inaalala ko lang, baka magalit na naman sa atin yung mga supplier ng mga fingerlings. Kasi pag sinabi kong hindi na tayo magsosorting, ibig sabihin magbabawas tayo ng density. So, mas kokonti ngayon yung orderin natin sa kanila. Pero, syempre, kumikita sila dun sa volume. Tayo naman, hindi naman tayo maaari na mag-overcrowded sa pond. Kasi, magsasacrifice tayo, hindi tayo kikita. Hanapin natin yung tama para sa ating mga grow out. Yan naman, yung pakinabang naman, ay hindi naman mababawasan yung kita ng mga nagtitinda ng fingerlings. Dahil kapag kumita naman tayo, continuous naman yung pagbili natin ng fingerlings sa kanila. So, continuous din yung kita nila. So, in the long run, hindi sila maapektuhan, kundi baka mas kumita pa sila. Yung isa pang issue na gusto nating makita kung uubra dito sa concrete pond ay yung pagsasamahin natin yung tilapia sa hito. Kasi existing na dyan yung aking mga tilapia, then nilagyan ko ng hito. Two, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 38, 40, 42, 54, 74, 76. Ito ang gagawin ko ngayon, Paps. Ito, may tilapia na, nakita nyo naman. Tapos, lalagyan ko siya ng hito. Sa panda ito, mga Paps, magkahalo na yung tilapia, saka yung ating hito. Mas maliliit yung hito natin. Ang tanong ngayon, pwede ba o uubra ba yung ganitong sistema? Pero kung gagawin natin ito, mga Paps, ang observation ko, kasi ginawa ko na ito doon sa aking earth pond, kailangan mas malalaki yung tilapia. Kasi kung mas maliliit yung tilapia, may tendency na patayin, bulihin nung hito yung tilapia. So, kung malalaki yung tilapia mo, tapos lagyan mo siya ng mas maliliit na fingerlings na hito, darating na yung panahon na maging magkaibigan na lang sila kasi hindi niya mabuli yung malaki na tilapia. Obserban natin, tingnan natin kung uubra dito sa aking pond yung ginawa kong paghahalo ng tilapia tsaka hito. Pero positive ako na uubra. Ang problema na lang dito, yung density na naman. Kasi ang inilagay ko sa 3 diameter na ito ay 230 fingerlings na hito. Ngayon, meron siyang existing na 120 na tilapia. Naging 35, parang ganun na. 35 per square meter na siya. So, mas madami na ito kaysa yung nandito sa kabila. Pero ang solution ko naman dyan, although mas marami siyang laman, medyo mas tataasan ko naman yung tubig niya. Para at least hindi man sila gaano crowded pag mataas yung tubig. Ito kasing isa, mas mababa yung concrete pan ko na isa, kaya mas mababa rin yung tubig niya. So yung 260 dito, 260 dun sa kabila, tingin ko tamang stocking density lang.